Alright, 2 days after the election sa Pilipinas at marami pa rin tayong nakikita na mukhang may mga reklamo, mayroong natutuwa. So ganun talaga ang election kasi free ang mga tao na kung sino yung ibuboto. So dito natin nakikita na ang nagwagi, sobrang saya, ang natalo, sobrang lungkot. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple kasi ang eleksyon nga, kaya nga eleksyon kasi ang mga tao ang may karapatan kung sinong pipiliin. At ang pag-usapan natin ngayon dito ay itong makailang beses ko to na i-vlog, itong si Harold Respicio patungkol dito sa Comelec na baka magkaroon ho ng dayaan dito. So sa kanyang mga advocacy, sa kanyang mga krusada talaga against sa Comelec, against dito sa walang dayaan, patuloy ho itong si Attorney Respicio. At magandang balita nito kasi panalo ho to sa kanyang vice mayor sa Rina Mercedes sa Isabela. Ito yung tumakbo ng vice mayor sa Rina Mercedes at ang kanyang mayor natalo. Ilagay ko lang sa screen ang kanyang boto at saka yung kanyang mayor na ano pala sila dyan sa may Rina Mercedes, ano sila dito. Para magka-apelyido, naglaban-laban dyan. Nakikita ko lang sa sinearch ko lang kasi kung sino yung mga nanalo at natalo dyan. At ito nga si Attorney Harold Respicio ay nanalo. Pero, malaking pero. Hindi piro na bansa. Malaking question mark kasi ngayon, hindi siya pwedeng iproklama. Hindi siya proklama ng Comelec dahil mayroon siyang naka-file ang Comelec na disqualification laban ho dito kay Attorney Harold Respicio. Dahil po ito doon sa kanyang mga pasabog noong bago mag-eleksyon na mayroong tungkol ho sa mga makina na wag gamitin mga ganun sa mga internet. At dito ho si Comelec nagkaroon ng galit dito kay Harold Respicio. At ito na ngayon ang balik ng Comelec, especially si Attorney George Garcia nitong si Harold Respicio na hindi niya iproklama kahit nanalo na. So ito yung video na interview ng ANC na si Vice Mayor elect pero hindi na proklama itong si Harold Respicio. Pakita ko sa inyo. Tingnan natin. Mercedes ay namili na po kung sinong gusto nilang mamuno dito sa aming bayan ng Reyna Mercedes. Yan po ang pinakamahalagang bagay, ang democratic mandate. Dapat hindi yun pwedeng ma-countermand ng kahit na anong civil government agency sa Pilipinas dahil yung mga taong namumuno doon ay appointed lamang at ang kanilang kapangyarihan ay limitado. Sa isang democratic government na katulad natin, wala nang higit pa kaysa sa democratic authority na bigay ng taong bayan. Kaya kahit na anong disqualification dapat na isinampan nila sa akin na base sa regulasyon ng Comelec, hindi dapat nila kayang i-trump yung overwhelming democratic mandate ng citizen ng Reyna Mercedes. Why do you think, sir, na parang sinuspend po ng Comelec yung proclamation nyo? Do you think that this is something political because of the cases you filed against the Comelec? Masama ang loob ng Comelec sa akin. Wala naman akong final na case sa Comelec actually. At sila yung may masamang loob sa akin dahil sa mga inilabas nating impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay surrounding ng ating election 2025. Pero ang advice ko sa Comelec is, Comelec, medyo umatras kayo ng konti dahil walang hihigit kaysa sa democratic mandate na ibinigay ng taong bayan. Yung basehan nila sa akin sa kanilang notice is meron daw sinampang motu proprio na disqualification ang Comelec. Ibig sabihin ng motu proprio, yung Comelec mismo ang nag-initiate na magsampa ng disqualification case sa akin. At ang basis nila ng disqualification case is yung isang obscure na provision doon sa election code na nakalagay na disseminating false information that may undermine yung confidence ng public or that may cause disorder sa ating elections. Napakahirap patunayan yun on their part kasi sa kanilang mga notices sa akin kasi sabi nila, Harold, i-explain mo, show cause kung bakit hindi namin dapat ikaw i-disqualify on the basis ng fake news na sinasabi mo sa video na to.
Pero wait, Comelec, dapat i-specify mo kung aling information doon yung fake news. Hindi mo basta-basta sasabihin na, Harold, fake news ka, mag-explain ka, otherwise i-disqualify kita. No. Sa ating batas, dapat may due process, dapat specific ka sa sinasabi mo na, Harold, ito yung specific set of information na fake news, ito yung basis namin kung bakit mali ka, therefore, nasa sayo ngayon yung burden para patunayan na hindi sila fake news. Ngayon kasi ang nangyayari is, parang gusto nilang palabasin, ang presumption is fake news kaagad kapag hindi nila gusto yung narinig nila. On their part, hindi pa nga sila sumasagot. Hindi nga sila sumasagot ng mabuti eh. Hindi nga nila na-explain ng mabuti eh. Hindi nga sila nagbibigay ng magandang basis para sa kanilang position. Paano ngayon ako makakalagay sa isang pwesto na intelligibly kung masasagot yung kanilang accusation? Napaka-blanket ng kanilang mga points. So hindi ko pwedeng masagot isa-isa yung ang kanilang puntos na specific na fake news. Kaya iniisip ko nga porket masama ang loob ng COMELEC, magsasampa ka ng kaso, sasabihin mo fake news, tapos yun na kaagad ang basehan mo para i-undermine yung democratic process ng bayan ng Reyna Mercedes. Unfair yun sa taong bayan. Ang sama naman, no? Masama sa akin yung ganun na nangyari na hindi ako naproklama na klaro naman na panalo ako sa aming bayan. At isa pa, tama yung sinabi niya na ang bayan mismo nila, ang mga tao na mismo ang nagsabi na panalo siya, binuto siya. Ba't haharangan itong COMELEC? Wala yatang karapatan ang COMELEC na harangin nila itong yung proclamation sa kay Atty. Harold Respicio kasi binuto ng mga tao to eh. Anong gusto ng COMELEC dito? Sabagay, di naman ko abogado. Ano kayang batas dito, no? Na nanalo ang isang kandidato tapos ang nagiging nakalaban mo ito yung sa commission on election, COMELEC. Talagang mas powerful ba talaga ang COMELEC na i-disqualify itong tao na to na kahit nanalo tapos porket na mayroon silang hindi pagkaintindihan i-disqualified niya to, bakit hindi nilang kasuhan to siya? At marating nila yung kung saan man sila marating yung mga kaso-kaso na yan, mapunta sa Supreme Court. Pero ito yung ginawa ng COMELEC kasi, pwede ba mag-ano dito si Harold Respicio, mag-file din ng reklamo dito sa COMELEC? Panalo ako eh. At isa pa, abogado naman din tong si Harold Respicio. Mayroon silang dito. Mayroon siyang alam dito kung ano ang gagawin. Kasi, para sa akin kasi, personalan na ito eh. George Garcia. Ito yung sabi ni, Atty. Glenn Chong. Bakit ito si Harold Respicio, kayang-kaya mo na filean ng i-disqualified mo? Ba't may disqualified itong tao na to? Kasi ba, mayroon siyang mga reason kaya ikaw takot o kaya na tawag nito, nahuli ka na mayroon talagang pwede talaga ang mangyari nun ay ma-hack o pwedeng madaya ang machine. Kung ganun, COMELEC, abogado naman kayo lahat dyan na nagiging commissioner, nagiging chairman, filean nyo ng kaso. Pero ganito iantala nyo, itong tao na nanalo naman yan, bakit ba isakripisyo yung mga tao dyan sa kanyang bayan? Matindi naman ito. Ito yung nakuha niyang boto, screenshot ko yan. Pero, klarong-klaro panalo siya eh. Pero pagdating ng COMELEC, ang COMELEC ba nagkimkim ng sama ng loob, nagkimkim ng galit dito kay Harold Respicio? Ganoon na lang pakasabi natin ito. Kinikimkim ang galit ni Commissioner George Garcia, Chairman George Garcia, nitong kay Harold Respicio. Galit siya. So pati, panalo nitong si Atty. Harold Respicio ay nadamay na. Wala. Anong nito? Anong mangyayari nito? So magkasuhan to sila. Bagay, abogado nga to parehas eh. Para sa akin kasi ang pangit eh. Na halimbawa na ko yan sa bayan namin. Bakit kung mayroon kayong personalan yan na filean nyo ng kaso. Kung may kaso na ba talaga to? So, doon na kayo pero
iantala mo yung proclamation nito. Parang wala, di ba labag sa batas yun? Ang dami. Ayun na nga eh. Hindi ko lang talaga maintindihan. Kasi, kung nag-violation ka dyan sa mga sinasabi mo sa mga video, okay. Kunin mo yung na yon, yung video na yon, ilagay yon sa reklamo, ilagay sa kaso, kung talagang para magkaalaman na. Kasi ito namang si Harold Respicio, hindi to pwedeng gagawa ng mga akusasyon kung hindi talaga niya alam. Kasi nga, IT expert Ang pinag-usapan na nito, pag-usapan na dito yung computer Kung paano i-manipulate ang pagdating sa eleksyon. Paano i-manipula ang mga computer. So, may reason talaga mabigat itong si Harold Respicio. Bakit hanggang ngayon nanalo na to siya pero hindi binoto. Ayan ang Pilipino talaga. Matindi talaga sa politika. Namumulitika sobra. Sa akin naman itong outcome ngayon sa eleksyon sa Pilipinas. Okay sa akin to. Na mas maganda yung naalarma itong COMELEC nung time na yon ni Harold Respicio na magkaroon ng dayaan. At least naalarma sila na na talaga sila, nag-isip na ituloy ba natin ito, hindi kasi may nakakaalam na Kaya George Garcia, pakawalan mo na yung galit mo sa mo. Huwag mo idamay yung mga tao na sa bayan ni Attorney Respicio. Kaya iproklama mo na yan. Anong mo niyan? Mga tao na mismo ang nagsabi niya na gusto nila yan. Siya ang mamuno sa kanilang bayan. Cha!